Sino bang hindi mapapalingon kapag dumaan ang isang mamahaling sasakyan na may ginto sa loob? O kaya'y isang taong may sariling jet, yate at mga alagang hayop na hindi mo basta-basta makikita sa kalye? Iyan si Manong Chavit Singson. Hindi lang basta politiko, kundi isang simbolo ng yaman at impluensya sa Ilocos. Mayaman na, makapangyarihan pa. Pero paano nga ba siya naging ganito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Maraming nagsasabi, kumpleto ang starter pack ng pagiging mayaman si Chavit. Maraming pera? Meron? Gintong bara? Check. Pribadong eroplano at yate? Check din. Mga mamahaling kotse at kakaibang hayop? Present. At syempre, impluensya? Wala na tayong masasabi. Sa sobrang ingrande ng kanyang pamumuhay, parang isa na siyang prinsipe ng Dubai. Pero hindi siya galing sa gitnang silangan. Isa siyang Ilocano at para sa marami siya ang hari ng Ilocos Sur. Si Luis Crisologo Singson, o mas kilala natin bilang Chavit, ay ipinanganak sa Vigan City, Ilocos Sur noong Hunyo 21, 1941. Galing siya sa makapangyarihang angkan ng Crisologo at Singson. Pangalawa siya sa 7 anak ni na Jose Singson at Caridad Crisologo. At kung pamilyar ka sa pangalang Floro Bingbong Crisologo, siya ang tiyuhin ni Chavit. Isang kontrobersyal na kongresista noon. Sa kanya nagsimula ang pagpasok ni Chavit sa politika. Bata pa lang, nabigyan na agad ng posisyon si Chavit bilang Chief of Police ng Vigan sa edad na 21. Pero hindi nagtagal, nagkaproblema na sila ng tiyuhin niya. Noong 1960s, pinatupad ni Bingbong ang tinatawag na tobacco blockade, kung saan ang lahat ng tabako sa Ilocos Sur ay dapat ibenta lang sa kumpanyang hawak ng mga Crisologo. Hindi pumayag si Chavit. Bilang negosyanteng nagbebenta rin ng tabako, kinontra niya ito. Tinulungan niya ang ibang traders para makabenta sa ibang kumpanya. Dito nagsimula ang kanilang matinding alitan. Nagkabukod ang dalawang pamilya, parehong may private armies na tinatawag na saka-saka. Lumala pa ito dahil pati sa politika, nagbanggaan na rin sila. Noong 1967, tumakbo si Chavit bilang konsehal sa Vigan. Pagkatapos, noong 1969, tinangka niyang maging gobernador pero natalo kay Bingbong. Hindi siya sumuko. Sa susunod na eleksyon, tumakbo siyang muli. Ngayon laban sa tiyahin niyang si Carmen Crisologo. Dito na niya tuluyang napatalsik ang pamumuno ng mga Crisologo sa Ilocos Sur. Ayon sa mga ulat, sa sobrang sama ng loob ng natalong kampo, ang pinsan niyang si Vincent Crisologo ay nasangkot umano sa pagsunog ng 2 barangay na sumuporta kay Chavit. Dito mas lalong tumindi ang hidwaan. Pero hindi lang sa politika umikot ang buhay ni Chavit. Nakilala rin siya sa negosyo. May mga investment siya sa iba't ibang industriya tulad ng construction, telecom at kahit exotic animals. Iba ang diskarteng dala niya. Hindi basta yaman lang dahil pinagtrabahuhan at pinanindigan niya ito sa harap ng mga pagsubok. Alam mo bang tinatawag rin si Chavit Singson na parang pusang may siyam na buhay? Oh, totoo yan. Kasi daw hindi lang isa, hindi rin 2, kundi 3 beses siyang muntik ng mamatay. Sa dami ng pinagdaanan niyang panganib, parang pelikula na ang kwento ng buhay niya. Dahil sa matinding alitan ng pamilya Singson at Crisologo, 7 beses daw siyang tinangkang ipatumba. Isa sa mga pinakamatinding tangkang iyon ay nangyari noong 1972. Isang granada ang ginamit para paslangin siya. Bagamat nakaligtas si Chavit, 17 tao naman ang nasawi. Isipin mo yon, habang buhay pa rin siya ngayon at patuloy sa serbisyo publiko. Isa pa sa mga malalang insidente sa buhay niya ay ang pagbagsak ng kanyang sinasakyang helicopter noong 2007. Muntik na siyang hindi makaligtas noon. Kaya kung tutuusin, hindi biro ang mga pinagdaanan ni Manong Chavit. Habang ang Ilocos Norte ay kilala bilang teritoryo ng mga Marcos, ang Ilocos Sur naman ay bastion ng pamilya Singson at sa gitna nito ay ang tinaguriang political kingpin, si Chavit. Simula nang talunin niya ang kanyang tiyahin noong 1972, tuloy-tuloy na ang pamamayagpag ng mga Singson sa Ilocos Sur. Ilang beses na rin siyang nagsilbing gobernador. Mula 1972 hanggang 1986, 1992 hanggang 2001, 2004 hanggang 2007,
at muli mula 2010 hanggang 2013. Hindi pa doon natapos. Naging kongresista rin siya mula 1987 hanggang 1992 at kalaunay naging municipal councilor ng Narvacan mula 2016 hanggang 2020. Huli siyang nahalal bilang mayor ng Narvacan mula 2019 hanggang 2022. Sa dami ng posisyon na nahawakan niya, masasabi mong halos buong buhay niya ay inialay niya sa politika. Noong 2007, sinubukan rin niyang tumakbo sa Senado pero hindi siya pinalad. Sa halip naging Deputy of National Defense siya sa ilalim ng Administrasyong Gloria Macapagal Arroyo. Dahil sa pagiging aktibo niya sa gobyerno, naging malapit siya kay dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Akala ng marami, matibay ang pagkakaibigan nila. Pero noong taong 2000, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Si Chavit mismo ang nagsiwalat na si Erap daw ang Lord of all Dueting Lords. Inakusahan niya ito ng katiwalian, particular sa issue ng tobacco excise tax na umabot sa 70 milyong piso. Pero si Chavit mismo nakaharap din ng issue. Noong 2002, kinasuhan siya ng 3 bilang ng graft matapos umanong ibulsa ang 26 milyong piso mula sa tobacco excise tax. Sa kalaunan, naibasura rin ang kaso. Parang roller coaster ride ang political career niya, punong-puno ng tagumpay pero hindi rin ligtas sa kontrobersya. Hindi lang politika ang makulay sa buhay ni Chavit, pati love life niya napakarami ring kwento. May 4 na babae raw siyang minahal. Ang una niyang asawa ay si Evelyn Singson na naging ina ng 6 niyang anak. Ang kasalukuyan niyang partner ay si Jazz Carrion. Pero isa sa mga pinakamatinding kontrobersya ay ang naging relasyon niya kay Rachel Tiongson. Naghiwalay sila matapos ang balitang sinaktan umano ni Chavit si Rachel at ang boyfriend nito. Dahil dito, nakatanggap siya ng matinding batikos mula sa mga grupong nagsusulong ng karapatan ng kababaihan. Pero sa kabila ng lahat ng ito, politika, kontrobersya at love life, isa lang daw talaga ang tunay na mahal ni Chavit, negosyo. Noon pa man, isa na sila sa pinakamalalaking may-ari ng tobacco plantation sa Ilocos Sur. Alam niyo ba kung bakit hindi basta-basta nauubusan ng pera si Chavit Singson? Kasi para sa kanya, ang pera ay hindi tunay na sayo. Hanggat hindi mo pa ito ginagastos. Oh, yan mismo ang paniniwala niya. Money is not yours unless you spend it. Pero teka lang, hindi ibig sabihin nito ay basta-basta lang siyang magwaldas. Ang ginagastos niya, siguradong may balik. Kaya naman, imbes na sabihin mong maluho lang siya, mas bagay na tawagin siyang matalinong negosyante. Nag-aral si Chavit ng commerce sa Colegio de San Juan de Letran sa Maynila. Sa murang edad, pinili na niyang palawakin ang mga negosyo ng kanilang pamilya. Nandyan ang tobacco plantation, isang funeral parlor, at ang construction business ng kanyang ama. Pero hindi lang siya umasa sa mga naiwang negosyo dahil nag-expand siya. Sa edad na 23 o 24, bumili siya ng electric plant sa Vigan. Hindi pa siya kontento, nagtayo rin siya ng sarili niyang tobacco trading business. Kung tutuusin, maagang nagsimula si Chavit sa mundo ng negosyo. Kaya ngayon hindi na nakakapagtaka kung bakit sobrang dami na niyang pag-aari. Yung iba iniisip na ang mga bagay tulad ng private jet, luxury yacht, at gold bars niya ay puro pa flex lang. Pero kung titingnan mong mabuti, negosyo pala ang mga ito. Ang private jet ni Chavit ay nirererentahan sa ilalim ng kumpanyang pagmamay-ari niya, ang Platinum Skies. Ang yate naman na tinatawag na MV Happy Life, na tinatayang nasa 600 milyong piso ang halaga, ay ginamit pa mismo ng isang kandidata sa Miss Universe noong 2017. At ang mga gold bars? Galing sa sarili niyang mining company. Hindi lang basta koleksyon, kundi produktong may kita. Pero kung may isang negosyo si Chavit na talaga namang kilala ng karamihan, ito ay ang Baluarte Resort and Mini Zoo. Dito makikita ang koleksyon niya ng mga exotic animals, lalo na ang mga paborito niyang tigre. Meron ding mga animal trophies mula sa iba't ibang hunting trips niya sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Ngayon, si Chavit ay chairman ng LCS Group of Companies. Ilan sa mga hawak ng grupong ito ay 2 mining companies. Ang Satrap Mining Corporation
at Pargum Consolidated Corporation. Mayroon din silang LCS Tower Project para sa mga telecom towers, isang finance company na tinatawag na Kasha at Satrap Corporation para sa kuryente. May Triton para sa seguridad at depensa at Go Sports naman para sa sportswear. Bukod pa rito, tinatayang may shares o investments si Chavit sa mahigit 100 kumpanya na lampas pa sa ilalim ng LCS Group. Sa dami ng negosyo niyang ito, hindi na nakakapagtaka kung bakit siya ang tinaguriang Warlord of the North. Pero kung iisipin mo, sa dami ng kontrobersiyang dumaan sa buhay niya, bakit mas pinili niyang tumutok sa negosyo? Kasi sa huli, pera pa rin ang takbo ng mundo. At para sa kanya, hindi lang ito tungkol sa yaman, kundi sa diskarte kung paano ito mapalago. Ikaw, kung magkakapera ka, saan mo ito ilalagay? Gagastusin mo lang ba o iikot mo rin para kumita? I-comment ang iyong opinion sa comment section below at huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para sa mas marami pang updates gaya nito. Maraming salamat sa panonood.